Pakinggan ninyo ha mga kababayan. February 24. Makakasama natin si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro para magbigay linaw kaugnay sa mga alegasyon sa gold reserves. Ayan, gold reserve daw. News 5. Gold reserve. So, just a clarification. So, ibig sabihin, hands off si Presidente doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit? No? Hindi ba campaign dating joke? Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news. Lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga... Actually, Attorney Claire Castro, bago ko ipagpatuloy yung sinasabi mong, bakit pinapaulit-ulit? Bakit laging binabalik-balik? Ganyan po talaga pag-ulyanin, Attorney Claire. Intindihin na lang po natin. Kaya po, nasagot na yan noong October pa, Attorney Claire. Oo. Kaya po, pag-ulyanin po kasi, paulit-ulit po talaga. Attorney Claire, oo. Pag-ulyanin na po yung matanda, ulit-ulit po salita. Di ba, Attorney Claire? Tama ba ako, Attorney Claire? Nasagot na yan na hindi totoo na binenta ni BBM yung gold reserve at kinuha nila, tinago, ninakaw. Nasagot na yan noong October. Pero bakit inulit-ulit ng lolo nyo? Kasi nga, ulyanin na kasi. Attorney Claire, interrupt ko muna yung sagot mo pero pag ulit-ulit, ibig sabihin, ulyanin. Kaya inulit-ulit. Di ba? Economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP. Yes. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Ito yung sinabi ni Attorney Claire dyan na ang pagbibenta ng gold is regular activities. Bakit? Ang mahal po kasi ng gold ngayon. Kung ang gold dyan, panahon pa ni Apo Lakay, 100 taon nang nakalipas, sabihin natin 50 years nang nakalipas, ang mahal na ng gold. Kung sa panahon ni Apo Lakay yan, 50 years ago, yung gold na bili lang natin ng 200 per grams, ngayon ang gold, 4-5 per grams na po. So, sabihin nyo, 200 pang bili ninyo. Kung meron ka ngayon nga na 100 million grams, 100 million grams, 200 pa yung bilin niya noon 50 years ago. Kung magkano na ang benta yan ngayon, di dagdag yun sa kita ng bansa para pagpapaunlad sa ekonomiya. Anhin mo yung gold dyan, namamatay na lang yung namamahala ng Bangko Sentral. Yung gold, nabubulok na lang. Hindi naman po pwede na ang gold display lang. Pagkailangan ng bansa at wala na tayong pera dahil sa utang na iniwan ni Digong na 14 trillion, kailangan nating kumuha ng nakadeposit. Ganito kasi yan mga kababayan. Bago ko ipagpatuloy ang sagot ni Attorney Claire sa interview patungkol sa pagbenta daw ng gold. Ganito yan. Tayong mga Pilipino, ako mahilig po talaga ako sa gold. Ngayon, alam nyo, bumili ako ng gold ngayon kaya alam ko yung grams. Ayoko ng per piece, lugi ako per gram. Ngayon, bumili ako ng gold, 4.5 ang per gram. Ngayon, after 5 years, yung binili ko ngayon sa year 2025, 4.5 per grams. Meron akong 12 grams, so nasa mga 60,000 pesos. Yung 60,000 mo, after 5 years, tutubo ng 200, 300 a year per gram yun. Yung 4.5 magiging, pag after next 2 years, magiging 4.7 yun. 18K 4.7. After another 2 years, magiging, magkano na? 6,000 na. So after 5 years, ang laki ng tubo.
So, hindi naman po pwede i-display mo na lang yan. Paano kung ako na bumili ng gold biglang nagkasakit? Eh, wala akong pera, kaya nga ininvest ko dun sa gold. Kasi habang tumatagal, ang gold nagmamahal. So ngayon, kailangan ko ng pambili ng gamot. So wala akong pera, meron akong kwintas. So, ibenta ko na after 5 years. Ang bili ko lang nito, 4.5 to, 60,000 to. Nung after 5 years, bininta ko, umabot na siya ng 300,000 na, yung 60,000. Bakit? Ang laki na ng tubo. Kasi kailangan ko ng pera. Bakit? Wala akong pera, naubos na. Yung gold na lang na nireserve ko, ang pag-asa ko para gumaling ako. Ganon ang Pilipinas. Diba? Saan ka kukuha ng pera kung walang magpapautang sa'yo? Sinong bansa na magpapautang sa'yo kung wala ka namang kolateral? Anong ikukolateral ni BBM para mangutang siya sa Russia, sa Amerika, sa Canada, sa Australia? Anong ikukolateral ni BBM? Yung mga OFW? Hindi laruan ang OFW para ikolateral niya doon. Pautangin mo ko $1 billion kapalit mga worker kong Pilipino. Hindi papayag si Pangulong Bongbong Marcos doon. Hindi tayo slave. Panahon pa ni Moises yan. Panahon pa ni Abraham. At ni Cleopatra yung magkaroon ng slave. Babayaran mo ng tao, free ang lugar mo. Pero, ibigay mo sa akin ang tao, sa'yo na yung lupa mo. Hindi ganun. Meron naman tayong naka-reserve at malaki pa ang utang natin, so ibenta natin. Bakit? Matagal na yan Diba? Ganon yon. At hindi po nangangahulugan na bininta ng Bangko Sentral ay kinuha ni BBM. Kung ganon lang din naman at kinuha pala ng mga Marcos yung gold na binenta, sabi ni Digong, bakit hindi siya mag-file ng kaso sa ombudsman at patunayan niya doon na ninakaw ng mga Marcos? O bakit walang file? I challenge you, Duterte. Kung nagnakaw si BBM ng gold, reserve ng Pilipinas sa Bangko Sentral, bakit hindi ka mag-file ng kaso sa ombudsman para mapatunayan na ninakaw ni Marcos at i-impeach mo si Marcos? Putang inang yan. Ang daming DDS kasing bobo. Naniwala kayo sa sabi ni Duterte, si Marcos bangag. Kung si Marcos bangag, bakit si Digong ang gumamit ng fentanyl? Di ba? Tanong. Kung si Marcos adik, bakit si Digong nagpi-fentanyl? Igamot ng adik yan. Di ba? Kung nagnakaw si Marcos, bakit hindi mag-file ng kaso ang kampo ni Duterte sa ombudsman? Para mapatunayan nila at paniwalaan sila ng mga loyalista, kakamping at mga bubong DDS na totoo ang sinasabi ni Digong na nagnakaw ang mga Marcos. Di ba? Bakit hindi sila magkaso? Puro lang sila kuda. Meron nga tayong kasabihan. Ang kuda ng kuda, siya yung nangingitlog. Ang manok na putak ng putak, nangingitlog. Sa madaling salita, yung taong puro kuda, siya yung gumagawa. Diba? Kung nagnakaw pala si Marcos ninakaw pala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., at ni First Lady Aranita Marcos ang gold reserve ng Pilipinas, bakit hindi siya mag-file ng kaso sa ombudsman? At patunayan niya doon, ito po ang listahan ng gold reserve na ito yung halaga na ninakaw ni BBM. At para maniwala kaming mga loyalista, kakamping sa sinasabi niya. Ngayon, hanggat hindi napatunayan ni Digong na nagnakaw si Marcos at hindi niya makasuhan si Marcos, ibig sabihin, intriga king siya. Puro siya kuda. Kaya sabi ni Atty. Claire Castro, puro kasi kuda si Duterte, wala namang ebidensya. Ngayon, para paniwalaan ka namin, fentanyl, mag-file ka ng kaso at patunayan mo. Pag napatanggal mo si Marcos bilang presidente, mag-sorry ako sa'yo. Yun ang totoo. Diba? Ngayon mga DDS, naniniwala kayo. Tignan nyo si John Avinis. Pinopost nila. Diba? Pinopost nila na hospital si General Torre na baril. Ngayong kinasuhan ni General Torres, sasabihin ginigipit sila. Bakit nagpo-post sila ng fake news? At take note, yung fake news nila, yun pa yung ahensya na susugbo sa fake news. Di ba mga bobo?
ahensya, CIDG. Yun yung ahensya na nag-aasikaso at nagtatrabaho sa mga illegal, cybercrime, pang-fake news. Yun pa yung fake news nila. Akala siguro nila hindi sila papatulan. Ngayon, nung nababaan sila ng search warrant, sabihin nila ginigipit sila. Kung hindi ka ba naman tanga, John Abinis, kung hindi ka ba naman bobo, palibasa kasi didiis ka nga eh. Diba? Nagpo-post ka ng fake news sa CIDG director pa. Ang ahensyang CIDG, yan yung nangangasiwa sa mga nagpapakalat ng fake news. Di ba? Kung hindi ka ba naman tanga, nagpakalat ka ng fake news kay General Director pa, or Director General. Di ngayon, binabaan ka ng warrant, sasabihin mo, ay, ginigipit po ako. Baka ngayong taon na to mamamatay ako. Kasi bakit si General Torre at si Marbel, mga masasamang ano yan sila. Papatayin ako niyan. Talagang papatayin ka. Fake news kay hayop ka. Diba? Alam nyo, yung bigas, 20 pesos per kilo, hindi kayo nakamove on. Ngayon, bycam naman. Pag nasagot yung bycam na yan, hindi naman. Pag dinaan nyo sa kongreso yan, sa Supreme Court at sa Ombudsman yung bycam na yan at napatunayan na walang ninakaw, sasabihin nyo na naman, minanipulate. Yeah. Kapag nasagot yung bycam na yan, na hindi totoong blanco at walang ninakaw, sasabihin na namang didiis yan, minanipulate. Ayan, bayaran kasi kayo ng China. Ayan, kasi yung utak ninyo, peke. Yan. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Okay. Now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP. Diba? Anong sabi ko kanina? Kapag umabot na ng 50 years, naka-reserve yung gold, na putang inang gold na yan. Pag mataas ang presyo ng gold, ibenta mo. Bakit? Binili mo lang 200 per gram. Ngayon, 4.5 na per gram. Di ang laki ng tubo. 4,300 ang tinubo sa 200 per gram. So ano pang inaantay mo? Bababa ulit ang gold, tsaka mo ibenta. Putangin na nyo, anong gagawin nyo sa gold? Gagawin yung haligi? Gagawin yung poste? Gagawin yung design? Naglagay ka pa ng reserve dyan kung hindi lang din naman gagamitin. Anong gagawin nyo dyan sa gold reserve na yan? Pabubulukin nyo? Anong gagawin nyo sa gold reserve na yan? Ipapanakaw nyo sa ibang administrasyon? Galit? Bakit galit na galit kayong bininta yan para gamitin ng taong bayan? Bakit ayaw nyong ipabenta para pag kayo ang nasa posisyon, kayo ang magnakaw? Di ba? Bakit kayo galit na bininta yung gold reserve na yan? Kaya nga tinatawag na reserve eh. Para pag kailangan ng bansa, may huhugutin ka. In-example ko na nga eh. Ako mahilig ako sa gold. Ubus na pera ko. May sakit ako. Cancer. Kailangan kong bumili ng fentanyl. Anong ibibili kong fentanyl? Wala na nga ako sa posisyon. Wala na ako sahod. Umaasa na lang ako sa retirement fee. Kulang yung retirement fee ko. Ibenta ko yung gold ko. Simple. Para gumaling ako sa sakit ko. Diba? So, bakit mo tinawag na gold reserve kung hindi naman pala pwedeng gamitin? Tangin ang gold na yun. Pag nakita kong gold yan, nakawin ko yan. Hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now, nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng itong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements. Hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya parang wala siyang ebidensya? Mahirap kasi, Attorney Claire, yung ako abogado. Example ko abogado si Ken. Piskal ako. Pero wala akong kasong hinahawakan. Diba? How could or how comes na you call yourself up as a piskal
Kung wala ka namang hinahawakang kaso. Di ba? Attorney Claire, I will answer your question. Piskal ako. Abogado ako. Pero tinatawag kong piskal ang sarili ko, pero wala akong hinahawakang kaso. Di ba? Because sanay ako sa manufactured evidence. Di ba? Ganun yon. Di ba? Manufactured evidence lang kasi ang alam ko, Attorney Claire. Di ba? Attorney Claire, love you. Ganun yon, Attorney Claire. Yung mga media nanonood sa akin. Alam nyo na, piskal ako. Attorney ako. Tinawag kong piskal ang sarili ko, pero wala akong hinahawakang kaso. That's the reason why ang tawag sa akin, ang mga ebidensyang hawak ko is manufactured evidence. Yeah? Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya. Kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely managed by the BSP. So, ganyan naman kasi talaga, Attorney Claire. Kapag sinabi nating DDS, mga mangmang kasi yan, mga bobo, mga tanga. Kung papakainin sila ng tae ni Digong, kakain sila. Sabi ko nga sa'yo, Attorney Claire, ang definition ng DDS ay bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit. Yun ang totoong definition ng DDS. Kaya wag ka na pong magtaka, Attorney Claire, na kung ano man ang sasabihin ni Digong, naniniwala sila. Kasi bobo nga sila. Ganon yun. Mga bobo sila. Pag umutot si Digong at sabihin ni Digong, wow, ang utot ko, amoy jumalon. Maniniwala sila kahit na amoy na nga nila na amoy bakdul.